Hi guys! Hello dyan, mga kasimple! Welcome back to my channel. And today's video ay share ko sa inyo. Magkano ba talaga yung ginastos namin sa aming travel from Manila to Cagayan de Oro. Cagayan de Oro to Bukidnon, then Bukidnon to Cagayan, and then Cagayan to Manila. Yan, isi-share ko sa inyo guys. At paano ko ba nata-track down yun na hindi ko kailangan ng notebook at ballpen. Madali lang guys. Unang-una i-share ko sa inyo yung app. Ito yung app na ginamit ko guys. Ay, makikita ba? Di ba makita? Money. Ay, hindi siya makita. No? Masyadong maliwanag. Ayan. Download ka guys download kayo ng Money Manager app. Kasi yung walang ads, tsaka yung free, yun ang ida-download nyo. Ano siya, ang inano ko kasi ay yung aesthetic, hindi ko alam kung bakit hindi makikita. Siguro, sobrang liwanag yung ano ko. Meron siyang sign na dollar, tapos yung parang supot, ganun, tapos may dollar siya sa gitna. Yung old version nun, na ginamit ko, yung parang yellow na may baboy. Talagang matagal na akong gumagamit ng Money Manager app. Maraming Money Manager app sa Google Play. Pero yung iba may bayad kasi guys. Ayan. Tsaka may ads yun. Tsaka hindi daw secure. So yung ginamit ko lang yung free app. Ginamit ko yung aesthetic color. Ayan. Maganda siya. Tapos hindi makikita. Sorry. Hindi makikita. Hindi ko alam kung paano. Baka siguro sa lighting. Teka. Kailangan i-adjust ko siguro yung lights. Adjust natin. Yung lights. Saan na ba? Lights and brightness. Adjust natin kasi masyadong maliwanag. Ang makikita na. Ayan. Makikita na ng onte. Ayan guys. Ito siya oh. Di pa rin nakikita. Oops. Hindi pa rin siya nakikita. Basta para siyang supot. Ayan. Para siyang supot. Tapos may dollar siya sa na nakasulat. So, dito, pwede mo nang i-edit. May pencil dyan sa baba. Ilagay mo na lahat ng expenses mo, tsaka income mo for the day. So, hindi mo na kailangan mag-notebook, ballpen, at carry mo na siya anywhere. So, kapag meron kang inilista, halimbawa, nag-lunch kayo, kumain kayo, namasahe kayo, like that, nililista ko na kaagad sa cellphone ko, dito sa Money Manager app ko. Kaya nata-track down ko siya, guys, kung magkano lahat ng ginastos namin during our travel. Ayan. So, isa-isahin natin to guys. So, ayan. Meron ako dito, ang total expenses ko, kasi meron ditong default. Ayan, expenses. Makikita mo na siya kaagad. So, i-click ko lang yan, expenses. Tapos, meron ditong, pupunta ako dito sa default, then expenses, lahat ng expenses ko, makikita ko siya, and then, all. May date kasi kung monthly, weekly, daily. So, nilagay ko lang all. And then, hanapin ko yung analytics. Ayan, may analytics sa baba. I-click ko yan. Ayan, lumabas, guys, na yung travel expenses namin ni Sir. Yung lahat na kasama na airfare, hotel, yung car na nag-tour sa amin sa Bukidnon, yung nag-drone, kasi wedding anniversary kasi namin yung guys, so meron din nag-drone doon sa amin, sa pictorial, tapos mga pagkain, merienda, pasalubong, tapos lahat ng expenses na accumulate namin ni Sir during our travel doon sa Cagayan to Bukidnon. Eto, lumabas na siya kaagad. Kasi daily, ini-input ko yung mga gastos namin. Kahit
Kahit piso yan, kahit 10 piso yan, nilalagay ko kaagad. For example, kape, magkano yung kape? Ayan. Yung siopaw, magkano yung siopaw? So, lahat nilagay ko dyan. Ini-input ko lahat isa-isa. So, ito guys, kaming dalawa na, umabot kami ng 23,552.25. Yan, may butal-butal kasi yung sa airfare hindi naman siya exact amount, may butal-butal din yun kaya nagkaroon siya ng butal-butal. Yan. So, yun yung total na nagastos namin. So, hindi siya nag-excess doon sa budget namin actually kasi every year kasi guys, pinaghahandaan na namin to, gusto namin umalis kapag anniversary namin. So, ang ginagawa namin, nagsiset aside na kami ng 100 a day. 100 a day. So, on 365 days in a year. So, parang may excess pa kami. May sobra pa yung budget namin doon sa ginastos namin. At mas mababa pa sana ito kung hindi kami nagkamali doon sa airfare kasi nadoble yung airfare namin kasi yung una naming booking Manila to Cagayan and then dapat Butuan to Manila ang balik namin. Kaso ang tagal pala ng biyahe. Cagayan to Butuan ay 5 hours. So inisip namin since 3 days and 2 nights lang kami. Balak kasi namin talaga guys na umuwi sana ng Bayugan City kasi nandoon yung parents ko. Kaya lang since may ano naman na rin na pagpunta namin next time. So naisip namin na i-consume na lang yung time namin sa Bukidnon at Cagayan. Kaya nangyari, nasayang yung airfare namin ng Butuan to Manila. Kasi nag-book kami ulit ng Cagayan to Manila which is okay lang din talaga guys, no? Lahat ng, maniniwala talaga ako, lahat ng detour, lahat ng, ng mga changes sa plans mo, may reason talaga, kasi kung hindi rin namin yun binago, na stranded kami, kasi dumating yung bagyong Christine. So, talagang saktong-sakto lang, talagang God is good, kahit na gumastos kami ng onte, kasi nag-change kami ng flight, pero talagang praise God, talagang lahat may lahat talaga may reason, no, for your good. Kasi nung nasa Cagayan nga kami guys, bali nag-burn out pa, na-delay yung flight namin, instead na 8 PM naging 11 PM kasi sa Manila pala maulan na. So buti na lang hindi naman nag-cancel yung flight, pero kung nagbutuan kami at late kasi yung namin doon, flight dapat kasi nga mabiyahe pa kami, 'di ba? Biyahe pa kami ng Cagayan to Bayugan City and then babalik kami ng Butuan. So nilagay namin ng medyo late na yung flight namin, mga 11 PM na yung last flight na from Butuan to Cagayan. So kung nangyari yun, mas stranded kami. Kasi pumasok na si Christine, si Bagyong Christine. Kaya no regrets, medyo gumastos ng onte, basta surrender mo na lang lahat ng plans mo kay God, no? Siya na ang gagawa ng detour. So, yun talaga yung purpose. So, I'm grateful pa din. Talaga. So, na ganun. Gumastos man kami, nagdagdag kami ng mga, so parang nasayang yung mga, namin, 3,000. Kasi 1,515 lang yun dapat yung Butuan to Cagayan, Butuan to Manila namin kasi sale pa yun. Promo. Pero okay na rin. Binawi na rin din namin yun nung pag-uwi namin. Hindi na kami from Cagayan to Manila. Binawi na namin siya. Hindi kami nag-taxi guys. Nag-commute na lang kami from airport to dito sa Vilago. So yun lang guys. If you want to track down all your expenses, your income and your expenses, just go to the Play Store, App Store, ayan. Download nyo yung napakadali, niya, convenient gamitin talaga.
mag-download ka ng Money Manager. Napakadami mong makita doon, pero piliin mo yung mataas ang rating. Kasi yung mga iba, hindi siya magandang gamitin kasi napakadaming ads, tapos may bayad, free trial lang, 7 days, ganon. So, ang ginagamit ko talaga guys, yung free lang. Yung walang, magagamit mo pa rin siya online, offline, nagagamit mo siya kahit offline, pwede kang mag-edit, pwede kang mag-entry, mag-delete ng mga expenses mo. Kaya, unang tingin pa lang, makikita mo na kagad kung magkano ng ginastos mo, lumampas ka na ba sa budget mo, o paano mo to ngayon i-adjust yung mga expenses mo para hindi ka ma-overdraft. ma-over ka dun sa income mo, 'di ba guys? Ganun lang talaga. Kailangan dumiskarte tayo. Hindi pa rin siya makikita eh. Sobrang liwanag. Teka, babaan ko pa rin ang resolution para makita nyo lang yung app. Dating ginagamit ko, dilaw yun na may baboy. Pero, sa new wala na yung ganon. Meron doong dilaw na may baboy. Ibang version na siya. Ano pa yung kung makita pa ba? Madilim naman na masyado, lalong hindi na makita. Ayan. Ayan, nakikita na siya. Ayan siya guys. O, meron siyang, parang supot lang siya na may dollar sa gitna. So, ang pinili ko lang kulay ay parang aesthetic. Pero nasa iyo kung, pwede mo kasing ma-change yung kulay niyan. Yan. So, yun lang ang i-share ko for today's video. At sana nakatulong. At para mata-track down nyo yung inyong budget without too many hassle na magsulat-sulat pa sa mga magdala pa ng ballpen at notebook. Kasi minsan nakakatamad yun pag ganun, diba? So, direct na sa cellphone mo. That's all for this video. Thanks for watching. See you.